pwedeng nasa envelope na brown envelope, pwede rin naman nasa box. So, kaya misnomer na po yung BIR box kung tatawagin because baka isipin ng publiko na ganun din in such a form din the BIR commissioner if ever a subpoena is issued na ganun din siya magko-comply. It was totally the discretion of the BIR commissioner at the time to put it in a box and to put it in a green box at that. Pero we don't need to expect the same thing dito sa pagsunod sa subpoena if ever i-issue ng impeachment court. In case lang po, although ayaw natin pangunahan yung korte, no? Pero kung masasabi naman ito, meron pa ho bang pwedeng gawing legal move? For example, yung side naman po ni VP Sara, can they go to the Supreme Court? There are two schools of thought dyan, no? May nagsasabi na hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na merong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction o pagmamalabis ng kanyang kapangyarihan ang korte o binayolate niya yung mga karapatan under the Bill of Rights. So hindi natin alam kung ano yung tatahakin nitong issue na to on the interlocutory resolution ng subpoena do sa STECUM. Kailangan natin hintayin kung ano, but sabi nga, no, anyone is free naman to file a case whether or not the Supreme Court will decide on the merits or dismiss it because sasabihin ng Supreme Court political question to na the Senate has the sole power to try, then that's the only time we will know a definitive answer. Thank you, Attorney Thank you Mean. po, Sandra. Meron pa tayo, guys? Parang wala na ate may ano. Sige, may isa na lang ako. Attorney, Ah. kapag po patungkol sa image or integrity ng impeachment court or senator judges, for example, yung kahapon kay Senator Alan, ganun po ba talaga na sa impeachment court siya pag-uusapan o dapat po bang sa caucus siya pinag-uusapan? Paano po ba? Syempre, yung ating presiding officer is very much concerned din naman doon sa bawat senator judge. At ayaw niya rin naman as a matter of respect and committee na pagbawalan yung mga senator judges na tumayo doon, no? Basta respetuhin lamang yung time periods na nakalaan sa kanila to make the whatever manifestation. Hindi din naman natin masasabi at ng impeachment court, hindi din naman nila masasabi na totally wala silang kapangyarihan to hear those kinds of manifestations by the senator judge dahil na rin wala rin namang pagkakataon o place para i-bring up yung ganong matter na yon sa isang plenaryo na magkakasama sila. So, kaya kailangan balansehin yung, kaya mas mabuting narinig na rin po ng publiko yung mga ganong sentimento dahil they still have a duty then to protect the credibility of the impeachment court. And I think Senator Judge Alan Cayetano is pointing out na maaaring maging chilling effect yung mga ganong statements from possible witnesses or parties doon sa mga hukom para makapag-desisyon po or para hindi magtanong na mahirap-hirap doon sa mga darating na witness. So I think the senator judges were indulgent enough because one, yun nga, walang pagkakataon na mai-bring out yun in any other venue or any other place. Second, magandang naririnig din nila yung sentimiento ng kapwa senator judges para mapag-isip-isip din sila at yung mabuksan yung kaisipan nila sa mga iba-ibang mga posibilidad na tatahakin nung kanilang mga paggampanan ng kanilang duties. Attorney, yung sked next week, fluid pa ito, no? Hindi tayo sure na kayang isang araw lang si Attorney Matibag. Tama po ba? Tama ka dyan. Pero nag-issue na rin ng subpoena doon sa STECUM at testificandum doon sa Land Bank CEO para kung sakaling matapos ng Tuesday ay may maiupo yung prosecution ng Wednesday. Sorry, sana lang po talaga. Pag natapos kunwari ng Tuesday or Wednesday yung Article 4, yung sa witness, what happens after? Mag-closing statements po ba both parties? Paano po ba?
Wala na, no, dahil yung closing statements na nakalagay sa Senate impeachment rules, doon na yan sa pag natapos na yung buong proseso ng pagpresenta ng kaso ng impeachment articles, pati nung kaso or yung depensa nung evidence in chief nila. So doon lamang nagyayari yung closing statements. Pero syempre, pwede namang pagbigyan din yan ng presiding officer kung hilingin ng both parties. Baka maganda rin na may ganon para ma-synthesize yung mga matters na ipakita at hindi na ipakita ng bawat panig. So pwede nating i-expect na may magre-request na ganon sa mga parties. Pero hindi siya clearly na nakalaan, na kailangan sundin na merong closing statements. Okay. Alright. May habol ako, attorney. May habol lang ako, Mayan, if you don't mind. Go. No problem. Attorney, Kayo muna. Attorney Sininyo po, ikaklaro ko lang po, you mentioned kanina yung kay Kim Hinares before. So, you mean to say may sole power ang presidente to allow the BIR commissioner to present the tax record of any individual, lalo na under the impeachment court? Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. At yun din po yung sinasite ni dating Commissioner Kim Henares when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona. So yung power na po yun ay nakalagay sa batas. So, walang violation doon on the part doon sa yung taxpayer. Wala po kasi nakalagay po yun sa exception. At hindi niya pwedeng i-challenge yun in the Supreme Court. Tama ka po. Kasi Thank you, Attorney. yun yung nakalagay sa batas. Thank you. Thank you po. Info po. Pahabol na ako, attorney. Nimfa po ulit. Ano lang to, pang edukasyon lang. Nakita naman natin na yung two witnesses, yung pang NBI officials ay marespeto naman sila sa impeachment court, magagalang sumagot. Pero pagka halimbawa, attorney, ang witness ay argumentative, nakikipagtalo, makikipagsagutan sa senator, pwede ba siyang i-contempt ng mga senator judge? Tama ka dyan, Nympha, no? May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity, kung nag-iingay, no? Na i-cite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamot of the power of the court not to penalize any contemptuous act, but it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-acto yung impeachment court as a whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay. Thank you, attorney. Lay down ko sana yung predicate ng question, pero dahil lang doon sa ini-expect kasi next week. Thank you, attorney. Okay po.